Tama ba yung nakita ko? Sa mukha niya? Sugatan. Sugatan. Pero ginagamit na ba nila yung breath analyzer? At saka ilang breath analyzer meron Isa lang ng police? Isa lang. Sa buong Quezon City, hindi pa kaya yun. Hindi Hindi pa mo naman kailangan i-breath analyzer mo yun. Kita-kita ang bulsito na. Kitang-kita na. Oo. Sabi ng tatay ko nung araw, sa Tondo kasi, di ba? Uso yan, upo ko na yan eh. Lagi kayo mag-iwan ng pang-uwi. Ano yun? Pag nakikipag-inuman kayo, lagi kayo mag-iwan ng pang-uwi. Yung ba talagang listo pa rin kayo, hindi yung bagsaka na. Oo, wag todo. Akala nyo kama na yung inuman. At may update po tayo kaugnay ng pagbitay sa tatlong Pinoy na nasa death row. Nasa China na rin po ang pamilya ni Elizabeth Batain. Gayunpaman, bukas pa nila makikita kabilang ang pamilya ni Sally Ordinario Villanueva at Ramon Credo ang kanilang mga mahal sa buhay bago maipatupad ang sentensyang bitay. Pero para daw maiwasan ang trauma sa pamilya, hindi sila pahihintulutang masaksihan ang pagtuturok ng lethal injection. Umaasa naman si Vice President Jejo Marbinay na makatutulong ang affidavit na inilabas ni Sally Ordinario Villanueva noong Sabado para mabaliktad ang hatol na bitay sa tatlo. Pero para sa Malacanang, nasa China pa rin ang huling pagpapasya kung maisasalba pa ang buhay ng tatlong Pinoy. Pero epidemic ba niya? Hindi ba naipasita na sa korte nung araw? Oo. Nasabi niya na rin. Last minute. Samantala, naglabas naman po ang PNP ng datos para suportahan ang kanilang sinasabing pagbaba ng crime rate sa bansa. Ayon kay PNP spokesman Senior Superintendent Agrimero Cruz, 42% ang ibinaba ng crime rate ngayon. Bukod pa rito, marami rin daw ang kasong nalutas ng mga pulis. At isa raw sa dahilan niyan, ang mataas na kumpiyansa ng taong bayan sa pamunuan ng PNP. Ayon pa kay Cruz, tuloy-tuloy din daw ang kanilang Oplan Kapkap at Oplan Bakal para masawata ang mga nagkalat na loose firearms na numero unong dahilan ng maraming krimen ngayon. Magpapatupad din daw sila ng mas pinahigpit na gun ban. Siguro malaking tulong yung mga CCTV, no? Ang laking tulong talaga. Sa pagbaba ng crime rate. Totoo yun. At sa ibang balita naman, 4 ang sugatan matapos magkaroon ng komosyon ng ilang pasahero ng LRT sa UN Avenue Station dahil biglang umusok sa loob ng kanilang sinasakyang tren. Nagkabalyahan, nagkatulakan sa loob ng tren. Kwento ng mga pasahero, pinindot daw nila ang emergency exit button para bumukas ang pinto ng tren pero hindi raw ito bumukas. Kaya naman nataranta ang maraming pasahero. Ang ginawa na lang ng ilan sa kanila, binasag ang mga bintana ng tren. Paliwanag ng LRTA, nag-jam daw ang brake pads ng tren kaya ito umusok. Pero giitila, regular daw na sumasailalim sa maintenance check ang kanilang mga tren bago bumiyahe. Yan ang hirap kasi yung mga opisyal dati dyan na alam kung ano gagawin dyan, wala na eh, napalitan. Pinalitan ng mga bago, mga kamag-anak at bayaw. Vegan Incorporated. At saka dalawang beses na nangyayari ang pag-usok na yan, di ba? Meron din before na incident a few months back. Aberya. At saka ano eh, may pending yan na privatization eh. Yun nga. Ayaw ng mga empleyado, hindi rin natin alam. At saka yung informasyon kahapon, na monitor ko kasi sa radyo, ang sabi, sira lang daw yung pinto. Diba? Medyo dinadownplay pa. Oo, meron pa pagtatangkang hindi palakin. Nagpanik na pala yung mga tao, may mga nasugatan na. Tinanong namin anong oras nangyari ni Mike eh. Sabi niya, 10 minutes lang daw, pero 7:58 to 8:58. Ganun na. Ay, hindi. Sabi niya 8:40, 10 minutes. Basta i-minus nyo na lang po. Minus na last. Do the math. Yeah. Pero syempre, di naman natin masisisi yung mga tao. Pag umusok talaga, syempre matatakot ka. Paano kung may Hindi, bomba? bakit pinindot yung Emergency button. Yun nga, may nangyari. Ano ba nangyari? Bakit pinindot? May umusok daw kasi. May umusok kasi. Pagka-umusok Sila para Pinindot nga nila makalabas. Kaya, di ba? Hindi, umusok Nauna na. yung umusok. Tapos dahil sa Pinindot brake yung pads nga bukas daw. yung pinto. Ayaw bumukas, binasag yung mga bintana. Ano ba nauna? Itlog o manok? Okay. Samantala, hindi pa man natatapos ang Fire Prevention Month, binulabog na po ang mga taga-Balagtas, Bulacan ng isang malaking grass fire na sumiklab sa isang bakanting lote doon. Ayon sa mga residente, nagulat na lamang sila nang mabalutan ng makapal na usok ang paligid. Pangamba nila posibleng madamay sa sunog ang kani-kanilang bahay at isang gasoline station malapit sa lugar. At dahil sa laki ng apoy, pinaresponde na pati ang iba pang bumbero sa mga karatig lugar. Sa kanilang investigasyon bago mangyari ang insidente, napag-alamang may mga batang nagsisiga sa bakanteng lote na nagresulta sa pagkalat ng apoy. Umabot sa kalahating oras bago tuluyang naapula ang apoy. Parang di pa rin alam ng tao, bawal na po ang magsiga.
Kasi minsan talaga nasa taas ka ng bahay mo, biglang minaamoy ka, nagsisiga talaga. Ano magagawa ng natin? bahay ni Hart? Meron ng Clean Air Act. Nagsisiga. Pero dapat yung edukasyon lalo sa probinsya kasi Hindi naman na... akala nila yung pinapausukan yung puno. Mas maganda. Mas maganda, di ba? Tsaka yung dry na At saka damo, in this ang bilis case, yan. mga bata kumalat. no? Mga bata talaga. So dapat pati mga magulang niya nasaan ba? Nag-monitor ba sila sa Isama mga anak yan nila sa- kung ano ginagawa? Dapat i-educate nila mga sa school pa lang. Sabihin na nila, di ba? School, Why? magulang, Bakit lahat-lahat. hindi pwede? Samantala, amazing news naman mula sa Dubai, United Arab Emirates, kung saan nagsimula ng akyatin ng isang French climber na tinawag ding Spider-Man na naman. Oo, ilang beses na aresto, di ba? Yung pinakamataas na building sa buong mundo. Siya ay si Alain o Alan Robber na inakyat ang 2,000 talampakang Burj Khalifa. Enjoy naman ang mga taong nanood ng death-defying stunt niyang ito. Ayon kay Robert, isa raw fulfillment para sa kanya na akyatin ang pinakamatay na gusali sa buong mundo. Naakyat na noon ni Robert ang Eiffel Tower sa Paris at ang pinakamataas na Twin Tower sa buong mundo, ang Petronas Tower sa Malaysia. At siya hinuhuli lagi pagkatapos niya umakyat. Paano kung mabagsak siya? That's true. Kasalanan ng gobyerno. Pero sarili niya ano yun, that's his, Ilang that's his beses na siyang hinuhuli, oo eh. Eto to kasi Pinipigilan siya walang lagi. harness or whatsoever. Wala. Oo, Kaya siya nagla sila hinuhuli. nakakapitan. Oo, ang galing niya talaga. Magaling pero nakakatakot kung bumagsak siya dun sa mga nakakatrauma yun. Oo, tsaka wala siyang ginawa kundi umakyat talaga. Actually, inaamon siya dito sa Pilipinas ng mga member ng Akyat Bahay. Narito na, hirit panahon ni Lala Roque. Lala. Yes, Igan, summer na talaga pero yung ating mga kababayan dyan sa Mindanao pwede makaranas ng maulang summer ngayon dahil merong low pressure area na namataan dyan sa lugar na yan. 810 kilometers po ang layo sa silangan ng Mindanao. Ang northern and central Luzon naman meron ding cold front na nararanasan. Yan pa rin yung tinataboy ng malamig na hangin, ng mainit na hangin, paitaas kaya posible pa rin magdulot yan ng mga pag-ulan. Ang southern Luzon, Visayas at Mindanao pwede rin maging maulap at merong kalat-kalat na pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, pwede rin tayong makaranas ng malamig na panahon. Parang kahapon, ang hangin-hangin kahit na tanghaling tapat. Posible rin daw tayong makaranas ng pag-ulan. O sunrise, malapit na ha. Ilang minuto na lang, 5:54 ng umaga. Samantala, lulubog yan mamaya, 6:08 ng gabi. Samantala, silipin natin ang iba pang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya walang bibitaw sa pagtambay mga kapuso. Dito lang sa inyong paborito. Tuwing umaga, ito ang Unang Hit! Kay saya ng umaga kapag kasama ang unang hirit barkada at CDO Ulam Burger. Can afford mag-beef ngayong payday. Can afford ang saya. Ang pagiging ina at pagiging aktres, hindi nagkakalayo. Johan, kain na. Merong drama, merong aksyon, meron ding romance. Puro paborito ang kinakain. Paano na ang nutrisyon niya? Ang bagong katuwang ko? Lactum. May mga essential nutrients from the food pyramid to help make Johan be a 100% nourished kid. At ako, 100% panatag. Lactum ang mas affordable na 3+ milk. Bili na!